Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, sino excited na makita ka? We have 3 groups. Group number 1, group number 2, and group number 3. Yan. So, ilalagay ko sa description box yung timestamp and ilalagay ko din siya sa comment. Hanapin mo lang yung timestamp na nilagay ko para makapunta ka na sa reading natin. So, ang topic natin, sino ang tao na ito na excited na makita ka? You have to use your intuition sa reading natin. Maraming salamat po sa nanood ng last video upload ko. And hopefully maka-upload ako ng mas maraming videos ngayong taon para sa inyo. And if gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Salamat po sa engagement at sa mga comments and sa pag-share ng mga posts ko sa Facebook page ko. If bago ka sa YouTube channel ko, sana nag-enjoy ka sa mga videos na na-upload ko na. And sa mga gusto mag-support sa channel ko, nag-ask ko saan mag-send ng donations, lagay ko na rin paano ka makapag-send ng donation sa channel ko. We can start a reading. I'll start with you, Group 1. Sana makuha mo yung messages na para sa'yo sa reading natin. And thank you everyone for watching our video. I'll see you on your reading. And I hope all of you have a blessed day. Namaste! Welcome to your reading, Group 1. So back tayo sa topic. Sino excited na makita ka? So pinili mo dito, itong message na to. We both know I am not the one for you. You have to use your intuition sa reading natin. Always naman, like sinasabi, ikaw pa rin nakakaalam ng sitwasyon. So, tingnan natin. Kunin ko muna yung mga cards mo. Angel guys and spirit guys, tulungan mo kong i-channel a message para sa group number 1. And sana clear message. Tingnan natin. Okay, so start tayo sa cards. Kunin natin mga cards mo. So, sino si person na excited na makita ka? Isang tao na close sa'yo. Masasabi kong close sa'yo. Kasi mayroon tayong tinatawag na birds of the same feather flock together. So, pwede isa siyang taong malapit sa'yo, kaibigan mo, lagi mo nakakasama. Or nakasama mo siya at some point, nagkasama kayo. Yung first card kasi, sino si person na excited makita ka? So, nagtatago siya sa label na friend. Kaibigan mo. Nandiyan siya sa panahon na masaya ka, na doon din siya nung time na malungkot ka. Pwede malaga sa iyong month na March, April, July. Yung mga months na yon. Pwede may 3 kayong common friends. 3, hanggang 3. 2 hanggang 3. Or si person na to, meron siyang 3 close friends. So, either nakita mo silang 3 sila magkakasama or 4. So, parang siyang tao na malapit sa'yo, tao na lagi mo nakakausap, or pwedeng masaya kang kausap siya. Very friendly na person, mabait. And possibly, magnetic din ng personality niya. Pwedeng marami siyang friends. Pwedeng nagugulat ka, marami siyang kaibigan. Or marami siyang kakilala. Pwedeng at one point sa life niya,
na-expose siya sa napakaraming tao, like networking, or mahilig siya sa networking or business type ng mga bagay. Ayaw natin sabihin mahilig siya sa racket, pero pwede. May possibility. Nakita ko si person small but terrible, or para siyang misunderstood. Yung possibility. Magkakita ang mga ibon, parang sign niya ng tao na magaling kumanta. Pero kasi yung mga ibon, may tunog, may huni. Sa Korea, parang tinatawag mo yung mas matanda sa'yo na kapatid na babae or mas matandang babae na onni. Pwedeng hindi siya panganay sa magkakapatid. Or kung lalaki ka, pwedeng mas matanda siya sa'yo. Like parang ate mo siya. Pag-aralan. Kung babae ka naman, pag-aralan. Anong connect sa'yo ng onni? O mahilig ka sa Korean words. Pwede. So, isa siyang tao na para magaling kumanta, ay magaling siya sa pwedeng pronunciation, pwedeng marunong siya ng ibang languages. Ani. Tuntua ako, no? Or mahilig siya sa K-pop. Pwede rin. Binibigyan lang kita ng nakikita ko sa card. Three of Cups. Three of Cups kasi, coming together. Parang nagsasama-sama. Pag nakikita ko talaga itong mga form yourself into 3, form yourself into 4. Kasi parang yung 3 of Cups nagsama-sama silang tatlo. Ano ko, Squid Game. Yes. Na-touch kasi ako sa scene doon na parang group yourself into 7. Parang yon. And seconds na lang. Yung LGBTQ kasi siya doon parang siyang trans. Gusto niya i-save yung girl. Kaso too late na. And nagsara na yung pinto. Pwedeng late siya dumating sa buhay mo. Late talaga. Meaning, kung napaaga siya siguro, ang ganda ng love story nito. Kung napaaga siya sa life mo, like, late kasi siya. Parang late siya dumating sa buhay mo. Pag-aralan. Napakita lang na isa siyang malapit na person sa'yo. Isa siyang tao na tinuring mo siyang kaibigan. At one point sa life mo, nakita mo siya as kaibigan. Or isang tao malapit sa'yo, close sa'yo. Nakita mo siya as parang partner, pwedeng partner sa work, close friend, malapit doon. Or, meron kayong common friend. Lagi kayong tatlo magkakasama, or 3 hanggang 4. Ngayon, yung second card. Ano yung sitwasyon? Hindi happy si person sa sitwasyon. Di parang malungkot siya. Sad. Nalulungkot siya sa separation. Matas namimiss ka ni person. Yes, gusto niya siguro mapalapit sa'yo katulad ng dati. Para kasing isang tao nakaupo sa tabi ng puno. Feeling mo may telepathy kayo ni person. I-feel mo siya. At pag sinabi mo sa ibang tao, kung nagkaroon ka ng lakas ng loob sabihin sa ibang tao nangyayari sa iyo at kay person, dinidismiss ka nila. Pero, may feeling ka na nagko-connect kayo ni person on a deep level. Medyo questionable kasi ang pagtatagpo nyo sa mind mo. Bakit nagtagpo kayo? Pwede may connect kayo sa number 3. Pwede may similarities sa inyong dalawa. Yung mga sample nito, like, kung pareho kayo may pamilya, pwedeng pareho kayo ng dami ng anak. Isa yon. Or pareho kayo ng dami ng kapatid. Isa pa yon. Mga possibilities. Or, ibigyan lang kita mga samples. Or pareho kayo nangyari sa life. May similarity. Parang napifeel mo, parang may part sa life mo missing. And si person din, parang feel niya may part sa life niya na missing.
kahit naman nadagdagan yung blessings ni person. Kasi from 3 naging 4. So, more siya nadagdagan. Pwedeng balance din naman si person. Balance na nangyari sa life niya. So, pwedeng meron siya mga inaasikaso. Pwedeng very silent siya ngayon. Tahimik. Ay, pwedeng malayo talaga siya sa'yo. Nakatingin lang siya sa malayo. Pwedeng hindi kayo nagkakaroon ng pagkakataong mag-usap. Kasi 4 of Cups, para itong focus ka lang sa sarili. Sobra ka nalulungkot. Feeling mo, nag-iisa ka. Ngayon, ikaw makakaalam. Ikaw ba nakaka-feel nito? Possible na mimiss nyo isa't isa. Mataas yun. Sa number 3 na card, ano bang gusto ni person mangyari? Pwede itong pinaka gusto mong malaman. Gusto ni person magkaroon ng happy family. Ngayon, kung may pamilya si person, siguro gusto niya maging happy siya sa family na meron siya. Mahalaga sa kanya mga bata kung may anak siya. Parang yung 10 of Pentacles na card ito ng accomplishment. Nakuha ko ang gusto ko. So, mataas ang pangarap ng person na to. Gusto niyang makagawa ng something na may pagmamalaki niya sa buhay niya. Na something proud siya sa sarili niya. Pwedeng gusto niya ipagmalaki mo siya. Maging proud ka naman sa achievements niya, maging proud ka sa kanya. Show your love and support, or pwede din, acknowledge mo yung mga nagawa niya. Sa Tagalog, pinakamasakit na channeling, wag mo naman siyang baliwalain. Kasi may pinagsamahan naman kayo. Parang yun. May tampo ata siya. Pero anong gusto niya mangyari? Possible, gusto niya makita ang future. Gusto niya makita ang future kung mag-end up kayo magkasama. Pwede kasing wala siyang ginagawang aksyon and aminado siya doon. Nakaupo lang naman siya. Possible, nakikita ka niyang may kasama. Madaming nagpunta dito sa group number 1. Mataas ang possibility na may partner ka. Ngayon, kung single ka, wala kang partner, siguro pwede ka mag-pick ng ibang group. Kasi dito malinaw parang yung person, outsider siya sa mundo mo. Kasi may iba tao na sa mundo mo. And yung life na meron ka, almost perfect. Kasi 10 of Pentacles, wala ka mahihiling. Kahit pabalik-balik ta rin mo siyang tingnan, sa mata ng tao, ang perfect ng life mo. Like meron kang, let's say, anak, family, maayos naman yung naging partner mo. Then, financially, all good din kayo. Plus, close ka sa family ng partner mo. Ito na yung parang, you made it. So, si person, parang outsider lang siya. Outsider looking in. Parang yan. Nakatingin lang siya sa malayo. Pinagmamasdan yung nangyayari sa life mo. So, ano gusto niya mangyari? Parang gusto niya makita ang future. Gusto niyang makita kung in the future, ganito pa rin ba ang itsura niya? Like, partner mo pa rin ba ang partner mo? Ganito ka pa rin ba ka-happy kasama yung partner mo? Pero inaabangan ka niya ma-separate? Or inaabangan ka niyang maging single? Para kasing person dito, naghihintay siya ng pagkakataon niya. Parang nandun. Lagi ko naman sinasabi yan sa readings ko group 1. Sa time natin ngayon, dahil ang bilis ng takbo ng oras, wala tayong hinihintay. Always naman yun payo ko sa lahat. Diba? Pero si person kasi, parang decision niya maghintay Ngayon, kung nagre-resonate sa reading natin, napifeel mo parang hinihintay ka talaga ni person, then, pagsipang mabuti. Ikaw kasi nakakaalam. Parang person lang, isang taong malapit sa'yo, na parang close sa'yo, na naghihintay sa'yo. Pero ikaw, happy ka sa life mo. Or pwede ding mukha kang happy sa life mo. Kasi kailangan mo malaman na ikaw nakakaalam ng sitwasyon. Para lang meron kang the perfect family sa tingin ng mga tao sa labas. Ngayon, sa number 4 card, ano yung possible challenge? Possible challenge.
workaholic si person. Pwedeng ang challenge is work. Meaning, hindi kayo connect ni person dahil sa type of work ni person. Like, very busy siya na person, marami siyang ginagawa, and possible, very busy ka din sa work na ginagawa mo. Ang Eight of Pentacles kasi card ito ng mastering your skill. Yung parang may gifted ka sa isang bagay, minamaster mo. So, kung si person to, pwedeng focus siya. Naka-zoom. Talaga siya sa ginagawa niya. Ang focus niya nasa trabaho. Pwedeng ang focus niya mag-build ng legacy. Bina-blackout niya lahat sa paligid. So, in disconnect, ano yung possible challenge nyo? Pwedeng maging busy kayo sa kanya-kanya yung trabaho. Pwedeng wala kayong time para intindihin yung connection. Ngayon, kung magka-work kayo, pwedeng yan ang challenge nyo. Kasi magkatrabaho kayo. So, ang hirap. Pag-aralan, pwedeng naiilang si person kasi magka-work kayo. Or naiilang si person kasi nagka-work kayo before. Or alam ni person na katulad niya, gusto mo din talagang i-focus sa attention mo sa trabaho mo. Possible pareho kayong talented and gifted. Two of Cups kasi partnership. Two of Cups para siya mutual na attraction. Ngayon, ang payo, kung mayroon kayong mutual attraction, like crush nyo ang isa't isa, it's okay. Hindi mo kailangan parusahan sarili mo kung crush mo isang tao. Kasi, kaya siya tinawag na attraction eh. Na-attract ka sa qualities na meron ng isang tao. And yung qualities na na-attract ka sa kanya is qualities na meron ka. So, the more na giging crush mo isang tao, then possibly, naisasalamin niya din ang qualities na meron ka na rin talaga. Possible, marami kayong pagkakapareho ni person. Like mindset, like takot, pwede rin, like mga dark secret, or yung mga kakulitan nyo, pwede rin, sneakiness, yan. Pwede rin. So, wala masama. Parang payo lang ng card. Wala naman masama na i-keep lang siya sa level na Two of Cups. Parang friends. Ang Two of Cups ko sa partnership. Ngayon, kung hindi nyo maiwasan na magkita, magkasama, then panatilihin siya na maayos ang pakikisama sa isa't isa. And mag-set ng boundaries. Yes. Two of Cups kasi parang, itong offer ko, and then, bigay mo sa akin offer mo, and then tingnan ko kung mag-work tayo together. Ngayon, kung magka-work kayo, and okay naman kayo sa work, then hindi na masama na manatiling kasama siya sa work. As long as alam mo kung anong purpose, ba't kayo magkasama. Binibigyan ko lang ikaw ng interpretasyon. Kung ang taong na ito na pumapasok sa isip mo ay katrabaho mo, at ang sitwasyon mo is meron ka na talagang pamilya, let's say, or partner, makakabuti sa'yo na isipin palagi na ang person na to is someone na mahalaga din sa akin. Parang kaibigan ko din. So, wala masama kung magkagusto siya sa akin. Ay, crush ko din siya. Inaman na. Hindi ka kailangan aminin. Siguro na gusto ni person, aminin mo feelings mo. But I'm a tarot reader. Hindi ko sinasabi yung gawin mo. Diba? Ikaw kasi nakakalam eh. Ikaw nakakalam ng sitwasyon. Ngayon, kuha tayo ng mga cards. Then, mag-add ako zodiac sign. Miss ko to. Miss ko to. Tingnan natin na. Sagittarius. Agad lang ako. Capricorn. Sagittarius, Capricorn. Pisces. Libra. At pa ako na isa. Taurus. Pwedeng zodiac sign ni person. Or zodiac sign mo. Parang flower, no? Parang flower. Parang ipit ko. Pinakita ko pa.
Magka-time messages galing sa kanya. Sabi niya, we both know I'm not the one for you. Pwedeng may acceptance si person, may pagtanggap siya na hindi siya ang para sa'yo kasi may partner ka na. Or late kasi siyang dumating, lagi siyang late. Lagi siyang late Pag-aralan mabuti. Bakit siya excited makita ka? Agad tayo ng messages. Agad lang ako ng isa. Kasi naman ang tanong sino excited makita ka? Isang tao na malapit sa'yo, pwede naka-work mo, pwede isang tao na nagkakagusto sa'yo, at alam mo naman talaga may gusto siya sa'yo. Alam mo rin. Ayaw ko pang sumuko. Sa isang tao na hindi sumusuko. Matindi ang fighting spirit nito. Ako, nawakan ko pa to. Sabi sa'yo, singer siya. Sing me a love song. Sing me a love song. 5, 2, 3. Number 12. Sagittarius. Katuro pa rin dun. 3 of Cups. Bigyan ka ng song Ang title ng song, Akap, ng Imago. Bigyan ka ng line. Ibaling sa'kin ang problema mo. Kakayanin ko. Magandang ako ng card dito Payo sa'yo. Spirit team, payo mo kay group number 1. Your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. Kung si person, may inaabot siyang pangarap, and ganun ka rin, siguro makakatulong sa inyong dalawa, focus sa dream, sa vision, sa goal. Ngayon, pwedeng sa mata ni person, yung gusto niya mangyari is isang panaginip. Kaya siguro niya practical na plano. Nagpaplano. Para kung gusto niya talaga mangyari yung pangarap niya na makasama ka, siguro kailangan ni person ng practical na plano. Practical plan. Practical. Pwede, dreamer si person, pwede kang isang very practical na person. And maganda siyang kombinasyon kasi balance kayo. Okay, magkad lang ako ng word dito. Anything spiriting about kay person. Workaholic. Hard worker. Pwede siyang isang napakasipag na person. Masipag siguro talaga siyang person or baka nagkatrabaho na talaga kayo. Hard worker. Or pwede niisip niya yung connection niyo is hard work. Mahirap siya. Mahirap talaga siya. And kung gusto niya itong maging totoo, kailangan niya dito ng plano. Pwede gusto ka niya talaga maakap, mayakap. Pwede miss ka ni person. Pag-aralan mabuti. But I think kogo na tayo. Hindi ko na-extend na video. Sana kuha may messages na para sa'yo, group number 1. If gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Let me know na lang sa comment. Lagyan mo lang doon yung pangalan ni person. Initials lang. You have to use your intuition sa reading natin. So, bakit siya excited makita ka? Simple kasi, namimiss ka talaga niya. Samahan ka niya sa tamis, sasamahan ka niya sa dream, sasamahan ka niya hanggang langit. Tinutula ko na lang. Parang yung kasi sa song ng Akap diba? Sasamahan ka sa tamis, sasamahan ka sa pait, sasamahan ka sa dilim, sasamahan ka hanggang langit, sasamahan ka. Oh, 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 oh.
Hirap, no? Sama ka daw niya sa tamis, sa pait, sa dilim, hanggang langit. Grabe si person, no? Samahan ka niya. Parating call good na tayo. Close ko na reading dito. Thank you group number 1 for watching our video. Sana nakuha mo yung messages sa para sa'yo. And I'll see you again on our next reading. Now stay. Welcome to your reading group 2. So back tayo sa topic. Sinong excited na makita ka? So napili mong card. You and I were too young. Yan. So, tingnan natin. So, this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. Shuffle muna ako ng cards. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message para sa group number 2. And sana clear message. So, you have to use your intuition sa reading natin. So, ngayon, kukunin ko muna yung mga cards. And then, gawin natin reading mo. Fast forward ko sa part na to. Tingnan ko. Okay, so nakuha natin mga cards mo. So pag-usapan natin ng mga cards mo. Wish card ng tarot. Four of Cups. Empress. Three of Cups. Okay. So nadagdagan ng mga cards natin. Dumami, no? Nilagay ko. Parang siyang sequel. Kung ano nangyari, and then, matay na punta dito. Madami siguro kailangan ipaliwanag si person. Mapagiti lang kita. Usapan natin. You and I were too young. So, pwedeng yan ang tingin sa'yo ni person. Masyado kang bata sa kanya. Dito sa part na to malalaman mo kung dito sa group ka nagre-resonate or sa ibang group. So, sino si person na excited makita ka? Pwede siyang someone older sa'yo. Pwede mas matanda siya sa'yo. Malaki ang age gap. Possible. Pwedeng 5 to 10 years. Pwedeng mas malaki pa. Hierophant. So si person may magandang reputation. Pwede isa siyang tao na kilala sa lipunan, magandang katayuan sa buhay, pwedeng mayaman. Pwede may kaya. So, hindi to mag-resonate sa lahat, pero pwede din siyang foreigner dahil Hierophant and the World card. So, isa siyang tao na marami na siya naintindihan sa mundo. Pwede nagkaroon na siya ng long-term partner. Message na to, pwede hindi mag-resonate sa lahat. Pwede nagkaroon na siya ng asawa. Pwede na divorce. Kasi 10 of Swords, na-divorce siya sa dating partner niya, separated, nahiwalay, and pwede din biyudo or biyuda. Parang, ang person na dito, na excited makita ka, parang isang tao na mas matanda sa'yo, or mas maangat ang katayuan sa buhay sa'yo, or pakiramdam mo, out of your league, masyado siyang mataas. Napakita lang na pwede si person, meron siyang napifeel na kabiguan pagdating sa marriage or partnership. Pakiramdam niya nabibigo siya dito. Nahirapan siya sa love connection. Or pwede nagkaroon talaga ng betrayal. Pakiramdam mo, na-betray ka ni person. Sa Tagalog, na-traitor ka niya. Parang may ginawa siyang kasalanan sa'yo. So yung taong excited makita ka, isang taong parang nasaktan ka. Pwede din siya na mismo yung ex-husband mo or ex-wife mo. Or ex-boyfriend or ex-girlfriend mo. Pwede rin. Para sa siyang tao na
ang ganda ng pagtingin mo sa kanya and then, nasaktan ka niya. Ngayon, sa card number 2, si King of Pentacles nandito. Anong sitwasyon? Wish card ng tarot. Si person gusto niya magkaroon talaga ng mga kasama sa buhay. Until pagtanda. Possible. Very practical siyang person. Mataas yung possibility na practical talaga siya. King of Pentacles na. So, isa siyang tao na sure siya sa sarili niya. Alam niya kung ano yung hinahanap niya sa partner. Ano yung sitwasyon? Isa siyang high value man or high value woman. And possibly, nahanap niya isang high value person din. Nahanap niya ang kamatch niya. Pwede nga sitwasyon is nakikita mo si person as the man or the woman of your dreams. Na-check niya lahat ng gusto mo. And possibly, nakikita mo talaga siya as si the one or high value na tao. Siya pinapangarap mo. And ang sitwasyon, possibly, may feelings naman sa'yo si person. Parang hirap lang niya makontento. So possible, ang naging problema dito, si person parang hindi nakokontento. Parang hindi mo alam kung paano siya mapapasaya or anong bang hinahanap niya sa connection. Kung dati mo siyang partner, pwede yan na naging problem mo sa kanya. Pakaramdam mo parang hindi siya nakontento sa'yo, na ayaw mo na talaga siyang makita. Pero, pwedeng yung tatay kasi siya ng mga anak mo. Ngayon, kung boyfriend mo to, then possibly nakita mo siya as someone na masarap maging partner. Parang alam mong aalagaan ka niya, provider siya, hindi ka niya papabayaan. And may bibigyan niya yung mga pangangailangan mo. Maraming nagpunta dito sa group number 2. Possible, ang person na gustong-gusto ko makita is a foreigner. Ngayon, kung Pilipino naman ito, mataas na isa siyang dati mong naging karelasyon or dati mong partner. Mataas doon. Ngayon, punta tayo sa card number 3. Yung number 3 kasi, ano ba ang gusto niyang mangyari? 7 of Swords. Ayaw niya kasing mag-commit. Pero gusto ka niya makasama. Gusto ka niya makita kapag namimiss ka niya. Yan. Pero ayaw niya mag-isa, pero ayaw niya mag-commit. Medyo mahirap, diba? So parang, namimiss ka din niya kasi itong 4 of Cups na to, lumabas to sa group number 1. So, possible, namimiss ka ni person. So, gusto niya mangyari, pag namimiss ka niya, gusto ka niya makita. Or kapag namimiss niya may kasama, gusto ka niya makasama. Or gusto ka niya talagang makaharap. Ang gusto niya mangyari, makatagpo ng isang tao na loyal sa kanya. Nandun yung possibility. Or, pwede din na pabaliktad. Gusto niya ng tao na very open-minded. Naiintindihan yung mga ginagawa niya action. Parang gusto niya mangyari. Kung nasaktan ka niya, niloko ka niya, sana mapatawad mo siya sa mga pinagagawa niya. Possible marami siyang pinagagawa eh. Kasi 10 of Swords nandito sa reading, card ito ng sobra ka nasaktan sa action ng isang tao. So parang gusto niyang bawiin yung mga masasakit na bagay na ginawa niya sa'yo. Kung kaya lang niya, ibabalik niya sa nakaraan. Parang, kung pwede, wala man nakakabalik sa nakaraan. Napakita lang na may pagsisisi, may lungkot na nararamdaman si person. Gusto niya makabawi sa'yo. Saan naman paraan para matanggal man lang niya yung pain. Pwedeng ayaw ka niya nakikita umiiyak. Or nagigilty siya pag nalalaman niyang umiiyak ka. Possibly, ayaw din ni person na maloko talaga. Takot din siyang maloko. Pwedeng takot niya yan. Kung matagal na panahon na hindi kayo nakikita, then gusto ka niya makita ulit para makita ka lang talaga. Gusto ka lang niya makita. Pwede namimiss ka ni person. Sa number 4 position, anong possible challenges? LDR. Kasi yung 3 of Wands, card yan ng mga long distance relationship.
meaning dagat ang pagitan. Baka hindi lang isang dagat, baka maraming dagat. Ito yung nag-aantay ka kay person. Ang challenge mo dito is hanggang kailan ko hihintayin si person. Pwede din na ang challenge, madami red flags si person. Si Empress nandito. So, ito yung mga possible challenges. Pwedeng si person, nahanap niya si the one or naghahanap siya ng perfect na tao. Kung lalaki siya, din naghahanap siya ng parang Empress. Nahirapan siyang masatisfy. Mag-settle down. Parang may hinahanap pa rin siya. Ang challenge mo is parang si person, laging may hinahanap. Parang laging may gusto pang makita, may gusto pang makilala. Pakiramdam mo parang hindi siya nakukontento. Yan ang interpretasyon ko sa mga cards. Some possible challenge din, meron kang pinagsasalosan. Malayo ka kay person ay may pinagsasalosan kang Empress. Isang possibility. Iba naman, possible na yung challenge mo is hindi mo masyado kasundo yung Empress, pwedeng mother ni person. May mataas yung possibility, baka hindi mo nakasundo yung mother figure na yon. Or pwede yan yung ex-wife ni person. Pag-aralan, sino si Empress? Pwede kasi si Empress ikaw. Pwede siyang mother ni person. Pwede siyang ex-wife ni person. So parang may third party nasa picture. Meaning, merong ibang taong pumapasok sa picture. So pwede may mga third party interference. May mga taong pumapasok sa picture na nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ni person. Possible, pakiramdam mo, ang dami mong karibal sa kanya. And pag malayo si person, hindi ka makampante. Kaka-anxiety ka. Nag-aalala ka. Pwedeng nagdududa ka talaga kung nakikita ka ba ni person as si the one. Matas dito jealousy. Codependency. Kasi si Empress nandito. And yung parang suffocating. Yung parang nasasakal ka sa pagmamahal ng isang tao. So, pwede nga yung mga challenges. Magkaroon kayo ng attachment, codependency, addictive love. Ito yung mga possibilities. And pwede din mag-suffer yung self-esteem mo. Kasi parang lagi mo nako-compare sa sarili mo sa iba. Mga challenges to, mga pwedeng pagdaanan sa connection na to. Ngayon, sa number 5 position. Anong advice sa'yo? Payo. Ang payo sa'yo, clarity. Clarity, Ace of Swords. Ang clarity kasi, kailangan malaman, sino ba si person sa'yo? Ang Three of Cups card ito ng magnetic personality. Ngayon, kung isa kang tao na meron kang magnetic personality, ma-appeal ka na person, marami kang friends, then wala masama. Kung wala kang connection sa person na to, wala kayong relationship, wala masama na get to know other people. Ang payo sa'yo, kilalanin mo yung mga tao. Clarity, kilalanin mo ang mga taong nakakarelasyon mo. Maganda din, kilalanin mo yung mga kaibigan ng person, kilalanin mo family ng person. Mas maganda, kilalanin mo yung mga nakapaligid sa kanya. Para magkaroon ka ng ideya, anong klaseng tao ba siya? Mas makakabuti sa'yo na hindi lang si person ang kilala mo. Para sa safety mo din. Ang Ace of Swords din, card to ng confession, communication. So, payo sa'yo, kung magkakaroon kayo ng pagkakataon ni person makita, magandang magsalita ka. Sabihin mo ang nararamdaman mo. Huwag ka matakot. Sabihin mo sa kanya. Ang Ace of Swords din, katotohanan. So ngayon, kung ang katotohanan si person na involved siya sa maraming tao at hindi siya talaga handang mag-commit, takot siya sa commitment, na wala masama na pag-isipan mabuti. Kasi marami ka pa rin choices and options. Bigyan lang kita ng interpretasyon ko. Ngayon, kuha tayo ng mga zodiac signs. Hindi mag-add tayo ng message galing kay person. Spirit team, kung may bibigay ka zodiac signs sa group number 2, anong zodiac signs? Gemini,
Cancer, Aries, Aquarius, Taurus. Possible dito may pinagsasalosan ka. Mataas ang possibility. Baka hindi lang isa, dalawa, baka tatlo. 411. 411. Leo. Leo. And number 10. Pwede malagay October 4 until October 6. Ngayon, mag-add messages. Isa lang. Intention isa lang. Until ma-feel ko parang gusto ko pang mag-add. Kapag lang kita, isa lang. Spirit team, sino itong person na excited makita si group number 2? Huwag mo naman akong baliwalain. Yung baliwalain kasi sa English, ang tawag dyan, taken for granted. So, ang person na nakakamiss sa'yo, yung person na excited na makita ka, yung person na tinaken for granted ka. Parang gano'n ko siya nakifeel. Hindi naman natin tinitrigger yung mga pain. Kasi ito yun na. Diba? Ang The World card is always closed chapter. So, pwede siyang isang tao na galing sa mga closed chapters na yon. Pwedeng someone siya sa nakaraan. Kung ano man ang connection mo sa kanya, tapos na. Ngayon, bakit gusto niya makapagkita sa'yo? Yan ang question. Pwede, may parts sa kanya na mimiss ka niya. May parts sa kanya na gigilty sa ginawa niya sa'yo. May parts sa kanya na gustong bumawi. Pwede may part din sa kanya na gusto kanya makita para lang makasure na hindi kanya sobrang nasaktan, para okay ka. Yung mga possibilities. Ang payo sa'yo, kilalanin ang mga tao na kakarelasyon. And kung nahirapan ka sa connection na to, go out with friends. Kasi marami ka din naman mga kaibigan na, diba? Magkano tayo ng advice sa'yo sa sitwasyon mo, sa person na tinatanong mo sa akin. The end of a top cycle approaches the end. Ito na nga ending eh. So, someone siya na nakasama mo sa nakaraan. Kung ano mang connection mo sa kanya, natapos. Or, isa pang possibility. Kung matagal mo na siyang kilala, like foreigner siya, pwedeng gusto kanya makita para matapos na, in a way, magkita na talaga kayo. Finally, magkaharap na kayo. Pwedeng madaming challenges, maraming mga pagsubok na dinaanan nyo together. Pwede nahiya si person sa'yo. Pakaramdam niya, ang laki ng sacrifices mo sa kanya. Tingnan na. Tribe. Soul tribe. Ang daming tao, no? Tapos may children pa. Dami palang anak ni person. Pwede kasi siya yung dati mong partner or nakita mo siya as parang high value na tao. May nakikita kang value sa person na to. High value. Or parang meron siyang may bibigay talaga sa'yo. Pwedeng generous si person. Pag-aralan mabuti. Kung may anak si person or may anak ka, pwedeng isa yung bagay na nahirapan kayong mag-connect ni person. Ngayon, kung may anak ka sa person, pwedeng yan naman na nagbaband sa inyong dalawa. Yun ang possibilities. Bakit excited siya makita ka? Possible kasi nakikita ka niya as parang soulmate niya, parang someone na parang magaan ang loob niya. And possible, may something unique sa'yo na nahirapan siya makita din sa iba. Pwedeng gusto kanyang isamang mamasyal sa mga exotic places. Pag-aralan mabuti. Pwede mahilig si person mamasyal, like pumunta sa beach. May possibility. But I think all good na tayo. Close ko na reading dito. If gusto mo na personal reading, let me know.
Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for watching our video. Sana nakuha mo messages na para sa'yo sa reading natin. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to Reading Group 3. So back tayo sa topic, sinong excited na makita ka? So napili mo dito, I know I was a distraction from your pain. So this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. Shuffle tayo ng cards. Angel guides and spirit guides, tulungan mo akong i-channel a message para sa group number 3. And sana clear message. Kukuha tayo dito ng 5 cards. So kunin ko muna yung mga cards mo. Tingnan ko. Okay, sa ilalim, the star. I know I was a distraction from your pain. And si the star na sa bottom of the deck energy. Ngayon, pwedeng meron ka pinagdadaanan. Like, kailangan mo ng physical healing, emotional healing, or more kailangan mo mag-healing. Kung meron kang hindi magandang nararamdaman sa katawan or kailangan mo ng healing sa kung ano man pinagdadaanan mo, claim mo na darating yun sa'yo. Mahihil ka. Panakita ko si the star, message siya ng pag-asa. Na huwag ka mawawalan pag-asa. Possible marami nagpunta dito. Ang tinatanong mo is someone na hindi mo na talaga nakikita. Matagal na talaga. Ang tinatanong kasi natin dito, sino ang excited na makita ka? So possible, ito yung tao na nagkahiwalay na talaga kayong direksyon, napakatagal na panahon. 2 of Wands, 11-11 card. Should I stay or should I go? So pwede isang tao na iniwan mo, naiwan mo somewhere sa nakaraan, or umalis na hindi na kayo nakita. Ano sample nito? Dati kayo magkasama sa isang place and then lumipat ng bahay si person, or dati kayo magkapitbahay, dati kayo magkatrabaho, dati kayong magkaklase, may connect sa nakaraan, and then nag-split. So at some point magkasama kayo and then nangyari na bigla na lang kayo naghiwalay kasi ibang goal niya, ibang goal mo. Magkaiba kayo ng goals, nagkahiwalay kayo ng daan. Isang person na urong sulong, ibibigay sa'yo ng mixed signals. Parang yes or no, di mo alam kung yes ba or no. Maybe, parang siya maybe na person. Napakita lang dito, sino si person na na-excite makita ka? 2 of Wands. Siya yung person na lagi mong iniisip. And then, siya din yung person lagi mo namimiss, possible. Yung message na to, pwede hindi mag-resonate sa iba. Pero, possible, ito yung long time mo ng chatmate, or pwedeng long time mo ng, sabihin natin na kakilala, pero hindi lang kayo nakikita face to face. Ang sample nito, like, let's say magkarelasyon kayo, and sa online, hindi pa kayo nakikita. Yun naman ang ibang possibilities. Ngayon, sa card number 2, anong sitwasyon? Ang sitwasyon, si person kasi pwedeng galing sa malayo or ang layo ng panggagalingan ni person. Kasi chariot
Some possibility, kailangan niyang hanapin ka, mag-travel. Talagang kailangan mong puntahan si person or puntahan ka para talaga makita kayo. Hindi madali na makita kayo ni person. Chariot na to Si Chariot kasi nakikita ko siya sa mabilis. Mabilis na energy. Determinado. Malakas ang loob. And meron siyang goal. Siguro sitwasyon niya, magkaiba kayo ng goal. Pareho mataas ang pangarap niyo. Mataas talaga. And dinala kayo ng life sa sitwasyon niyo ngayon. Pwedeng nakikita mo si person as appealing sa'yo. Very attractive siyang person. Possible. Pakiramdam mo na parang out of your reach si person. Pwedeng out of your reach kasi binala ka ni person or hindi na kayo masyadong uusap katulad ng dati. Or pakiramdam mo na disconnect ka kay person. May nangyari na naghiwalay kayo ng daan and hindi na kayo nakabalik sa dati. Pwedeng close kayo dati and then bigla na lang kayong hindi nag-usap. Nagkanya-kanya. Pwedeng sitwasyon, hindi mo alam kung paano ka makikipag-usap kay person. Pakiramdam mo, masyado na malayo si person. Masyado na mataas ang lipad ni person. Kung successful ang person na tinatanong mo, then parang naiilang ka sa kanya. Ang sitwasyon parang, kung successful ka, naiilang si person sa'yo. Kung successful si person, naiilang ka sa kanya. Ngayon, kung pareho kayo successful, then, focus kayo sa goal. Wala kayong panahon para balikan yung time or yung nangyari sa nakaraan kung kailan nag-connect kayo. Parang ito yung life is speeding up. Ang dami kasing nangyayari na nawalan ka ng choice. Nawala yung parang choice mo na bigyan attention ng connection kasi ang dami nangyayari sa buhay mo. Possible. Marami kang gustong mangyari talaga sa life mo. Marami kang mga pangarap. Ang gusto mo, magkaroon ng pagkakataon na maisakatuparan yung mga pangarap na yon. Pwede mataas talaga ang pangarap mo. And alam ni person yon. Pwede si person ang distraction mo. Distraction, hindi destruction. Distraction. Pwede din distraction. Magkaiba kasi yung salita yun Distraction kasi parang distracted ka na naagaw niya attention mo. Yung isa kasi distraction para sinira niya yung mundo mo. Hindi naman natin sinasabing sinira niya. Pero pwedeng nayanig. Parang na-shake up niya yung mundo mo. Pwede siya yung kakaiba sa lahat ng nakilala mo. Pwede ito yung okay naman life mo. Na-meet mo lang si person. Nagkaroon ka ng something na pinag-iisipan sa mahabang panahon. Kung sabihin na natin na hindi kayo nagkaroon ng chance ni person na miss opportunity ka, then the one who got away, yan ang sitwasyon. Pwede ikaw si the one who got away kay person, na miss yung opportunity niya sa'yo kasi ibang direction siya pumunta. Or si person yun, baka ramdam mo lumipad na lang siya doon, hindi na siya bumalik. Bibigyan lang kita interpretasyon. Ngayon sa number 3, ano ang gusto ni person? Medyo cold si person Pag sabing cold, medyo logical si person. Pwedeng yung boundaries si person mataas. Pakiramdam mo, parang hindi kayo masyado nagkakapag-usap. Parang yan. Pero anong gusto ni person mangyari? Siguro gusto ni person ng clarity. Gusto niya maintindihan kung ano ba talaga yung nangyari sa nakaraan. Gusto niya mabigyan linaw. Meaning kung meron pa talagang connection, pwede pang i-revive. Ngayon kung wala na, gusto niya nang bigyan ng tuldok yon. Kumbaga kung ito unfinished na trabaho, gusto niya nang tingnan kung anong pwedeng gawin. Si King of Swords, nakikita ko siya sa love reading as calculating. So, kinakalcula ni person kung dapat pa kayong
mag-reconnect. Kinakalkula niya, tinitingnan niya, pinag-aaralan mabuti. So, ano gusto niya mangyari? Possible gusto kanya makita para magkalinaw sa isip niya kung ano yung nangyari. Pwede din na may gusto siyang sabihin sa'yo. Pwede din na gusto niya malaman kung may feelings pa siya sa'yo or ano yung napipil niya sa'yo. Pwedeng gusto niya din malaman kung sa paglipas ba ng panahon, ganun ka pa rin. Siguro gusto niya malaman kung may person ka na. Kasi may King of Swords na dito Kung nahiwalay ka sa partner, siguro gusto niya malaman kung nakikipag-date ka sa iba, open ka ba sa new relationship. Parang gusto niya malaman kung may someone special sa life mo. Kung ex mo yung tinatanong mo, then bakit gusto ka niya makita? Kasi part ka ng kung sino siya. Binuo mo siya as a person. In a way, part ka ng history niya. Nasaktan man siya sa separation niyo. Hindi siya magiging kung sino siya ngayon kung hindi dahil sa pain na yon. So gusto ka niya makita, possible kasi may pinagsamahan kayo. Tinulungan mo siya. Isa ka sa dahilan kung bakit naging successful siya bilang tao. Isa ka sa inspirasyon niya. Ang possible. Gusto niya na may pagmalaki niya sarili niya sa'yo. Masabi man lang niya na eto nangyari sa buhay ko. Gusto niya makita niya ang reaction mo pag nakita kayo. Marito gusto ni person makita kung anong reaction mo pag nagkaharap kayo. Pwede gusto kanyang surpresahin or gusto niya masurpresa. Kung matagal kayo hindi nagkikita, hindi gusto ko talaga ni person makita kasi gusto niya malaman kung ano na nangyayari sa'yo. More ito nakikurious si person sa'yo. Curious siya sa nangyayari sa'yo. Gusto niya malaman kung anong nangyari sa love life mo, kung ano yung mga napagdaanan mo. Parang gusto niya makilala ka ulit. Magkaroon kayong pagkakataon, kilalanin pa ang isa't isa. Sa number 4 card, anong possible challenges? Judgment. Pwede kasing challenge nyo is baka nagkaroon ka ng judgment kay person or si person sa'yo. Pwede din yan yung mga hindi magaganda nangyari sa nakaraan. Kung nagkaroon ka ng hindi magandang experience sa love, possible maging challenge siya na yung matakot ka mag-open up. Ang judgment may connect niya sa wake-up call, more doon, or repentance. So yung possible challenge is yung pagbalik. Meaning, kung marami na nangyari sa life nyo, ang dami na talaga nangyari, mahirap nang bumalik sa nakaraan. So possible yan yung challenge. Hindi mo alam kung anong isipin mo kay person. Pwedeng nahihiya kayo sa isa't isa. Kasi yung judgment card, parang judgment talaga. Pwedeng may takot na baka ma-judge or may takot na baka maikumpara. May kumpara ka sa ibang tao or may kumpara ka sa dating ikaw. Pwede may fear of judgment. Yan ang pinakamataas. May fear of judgment na baka hindi na ako yung dati naalala ni person. Pwedeng ang challenge insecurity, lumalabas sa insecurity. Kung si person matagumpay, then possible, makakapil ka ng insecurity. Pagkailang, kung ikaw naman yung nasa matagumpay na status sa lipunan, pwedeng yan ang challenge ni person. Or ayaw kanyang abalahin. Ito yung mga possible maging problema. Kung may mga nasabi si person, nagawa si person mali, isa yan, big challenge yan. Paano mo siya bibigyan ng chance na makita ka kung malaking kasalanan niya sa'yo? Possible, isa yan sa mga problema kakaharapin. Kung meron kayong pinag-awayan sa nakaraan at hindi na kayo nakapag-usap, pwedeng isa yan sa maging problema. Parang nailang ka sa person kasi alam mo, hindi naayos yung matagal ng problema niya. Or hindi siya nagkaroon ng closure. Pwede yung salitang closure ang maging problema niya. Kasi parang hindi na-close.
Ngayon, hindi alam kung saan mag-uumpisa. Isa pang challenge, pwedeng ayaw sa kanya ng tatay mo. Impossibility. Or may takot. May takot na kung pipiliin ko si person, tama kaya siyang choice para sa akin. Kung isa siyang tao na hindi mo pa nakitang personal and karelasyon mo na siya, then anong challenge? Natatakot na magugustuhan mo ba siya kung makaharap mo siya? Or magugustuhan ka ba niya kung makaharap ka niya? Nandun yung mga possible maging problem or sabihin natin na challenge sa relasyon. So number 5, anong payo sa'yo? Ang payo sa'yo, the moon. So, ang ibig sabihin nito is harapin mo ang takot mo. Kasi mahirap mabuhay sa mundo na may mga what if. Like, what if hindi niya ako magustuhan? What if magustuhan niya ako? What if iba na itsura niya? Ang daming what ifs. So, ang payo sa'yo ng card, mas makakabuti na harapin mo yung takot mo kahit natatakot ka. Kung gusto mo talaga makita si person, yaya ka niya makapagkita, wala masama. Always na reminder ko yan. Kung hindi mo kilala ng personal yung taong tinatanong mo, kailangan mo protektahan sarili mo. Kasi ang the moon card, minsan nakikita ko yan as baka marami sikretong tinatago. Ngayon, kung may trust issue ka kay person, tatakot ka na makasama si person, paprotektahan mo sarili mo palagi. So, payo is, huwag kang mag-iisa na makipagkita sa kanya. Pwede isama mo mga kaibigan mo. Ang damon lang, harapin mo yung takot mo and kilalanin mo mabuti ang isang tao. And trust your intuition. Kung na-feel mo sa heart mo na parang wala akong tiwala sa tao na to, wala masama na mag-slow ng konti. Mag-slow down ng konti. Huwag magmadali. Napakita lang na, iwasan mo na yung emosyon mo ang maging dahilan kung ba't hindi mo makita kung sino si person talaga. So, pag nakita mo si person, kilalanin pa rin ang tao. Mabuti. Ngayon, mag-add tayo dito ng zodiac signs and then mag-add ako message. And then tingnan ko kung may add pa ako mga cards. Tingnan ko. Zodiac signs. Sagittarius. Libra. Kakaiba, no? Or Libra yon. Capricorn. Pisces. And Scorpio. Gad lang ako ng numbers. 623. Number 9. Pisces. Magad lang tayo ng message. Kung may message sa'yo, si person na excited, makita ka. Anong message niya sa'yo? I'm not going anywhere. Possible. Yan kasi nangyari Parang nagkaiba kayo ng direction sa life. Naghiwalay kayo. Minsan nangyari din to, parang minamit kang person, then hindi mo na sure kung makikita mo pa siya ulit. Kasi hindi mo alam kung saan siya nakatira, or sino magulang niya. Parang wala kang ideya. Pero na-meet mo lang siya sa isang random event. Pag-aralan mabuti. A time to give rather than take. Giving and receiving. Pag-aralan mabuti. Ngayon, choice mo pa rin kung gusto mo makapagkita kay person. Always naman, ang pinag-usapan kasi natin dito, sino tong tao na excited makita ka? So, pag-aralan mabuti. Mag-iwan lang tayo dito ng isang word connected kay person. Social media. Pwedeng sa social media mo siya nakilala, or ito lang paraan para makapag-usap kayo, or napapanood mo si person sa social media, or ikaw napapanood niya sa social media, or stalker mo stalker mo si person. So, nakakatuwa si person, no? Funny. Baka nakakatuwa yung pagtatagpo nyo. Pwede po nakita kayo, something na hindi mo expect, hindi din expect ni person. Parang out of the blue.
nakita lang kayo. Somewhere, parang hindi siya pinilana, bigla lang kayo nakita. Pag-aralan mabuti. Marating call na tayo. Hindi ko na-extend ang video. Group number 3. And if gusto mo ng personal reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, nalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Sana kuha may messages na para sa'yo sa reading natin. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate ang reading. And if bago ka sa YouTube channel ko, definitely, you can help me grow my channel. Thank you everyone for watching our video. Sana makagawa pa tayo ng madaming readings in the future. And I'll see you again on our next reading. Namaste!